Sa ginanap na beauty contest kamakailan sa Mahayhay, Laguna, Next on the list, we have from Barangay Piin, Cherupa. ang mga rumampa puro long-legged. Ang kanilang mga suot, eleganza extravaganza. Pero hindi sila mga modelo, kundi mga kabayo. Sa taunang rampa ng mga kabayo sa Anilinang Festival, sino kaya ang sisipa sa kompetisyon? Maghanda na kayo kasi darating na ang hineteng babae. Mahirap paghandaan yung mga igagayak. Meron po akong pasabog na gagawin. Abangan nyo. Let the race begin! May nag-ala cowboy. May kabayong may hila-hilang kalesa na pinalamutian ng palay. 14 na hinete ang nangarirbihisan. Hindi lang ang kanilang mga sarili, pero lalo na ang kanilang mga kabayo. Ang kaisa-isang babaeng hinete na sumali sa taong ito na si Leilani, confident na mangangabog ang kanyang creation na gawa sa tinirintas na sitaw. Paano po siya nag-form na ganyan? Kinorte lang po dun sa damit na Ang katandem ni Leilani, ang kabayo ng kanyang tatay Lamberto. Yung costume po na mga ginamit ko ay pinagtulungan po namin ng mga tiyahin ko, family effort po. Nagkakayas po ng dahon ng kayakas. Balabal po dun sa kabayo. Laban kung laban para sa grand prize na 7,000 pesos. Maghanda na kayo kasi darating na ang hineteng babae at hindi po ako magpapakabog sa inyo. Ang mga kalahok, hindi lang daw huhusgahan sa kanilang runway look. Kasama rin sa criteria ang pasarela o kanilang lakad. Bagay na tila na master na raw ni Erickson. Naniniwala po, never say die. Balot na balot naman po siya ngayon. Pia horseback, words backyard. Oh, wait lang. Oh! Kung papalarin daw na maiuwi ang corona at ang cash prize, plano niyang idagdag ang pera pambili ng sarili niyang kabayo. Peso po ng kabayo ay 20,000. Maigi po yung may sarili at mapopokus nyo pong alagaan. Nagagamit na po yun sa panghanap buhay. Si Romnick naman, isa sa may tinuturing na dark horse ng kompetisyon. Kabado 20 rin daw siya pagdating sa pinaka-importanting round ng competition, ang Q&A. Ano kaya itatanong sa akin? Nasagot ko din sa isip ko para po makomportable ang aking isip na mga tanong. Mabuti na lang daw at nariyan ang kanyang coach, ang misis niyang si Grace. Kung papipiliin ka, bakal ng kabayo o sapatos ng asawa mo? Bakal ng kabayo. Pag nagkaroon kami ng kargahan ni kabayo, pwede ko naman ikaw ibili ng sapatos pagka kumita na kami. Ay, malaki naman yung kumpiyansa ko kasi pag nasagot siya, focus siya, laging galing sa puso. Teka nga, unang isabak natin sa Q&A ang kanilang tourism staff. Your question is, what is the essence of this horse pageant in your province? Para mabigyan ng mas malawak na platform yung mga magkakabayo dito sa aming bayan, ang Mahayhay po ay agricultural town. Kabayo po talaga yung naging way of transportation po ng mga magsasaka. Kasi po yung mga kalsada po ay medyo maputik po at maliliit lang yung daan. Contestant number 4. Back to our contestants. Sa kanilang lahat, sino kaya ang tatanghaling Rampa ng Kabayo 2024 Grand Champion? Ang only girl sa kompetisyon na si Leilani. Ang never say die na si Erickson. O ang dark horse na si Romnick. Maraming salamat sa magandang katanungan. Pagkatapos rumampa, isa-isa nang humarap sa mikropono ang mga hinete para sa kanilang Q&A. Ano ang pinakamasayang parte ng buhay mo bilang isang magkakabayo? Yung naranasan ko na magkarga sa kalo ng kamatis kung ano yung ginagawa ng tatay ko. Kahit mahirap. Kung ikaw ang papipiliin, ano ang mas pipiliin mong alagaan? Ang kabayo o ang manok? Una sa lahat, kabayo. Ito po ay ginagamit natin sa panghanap buhay, sa araw-araw na kargahin. Ano ang nag-udyok sa iyo upang ikay mahilig sa pagkakabayo? Ang gusto sa akin na nakita ko sa aking ama, dahil siyang nagbuhay sa amin dahil sa kanyang kabayo.
Maya-maya pa, inanunsyo na ang resulta. Unahin na natin ang pinakang mag-isip na kabayo. Si Lailani, bigong makapasok sa top 3. Babawi po kami next year. Si Erickson, na Luz Valdez din. Gayunman, naiuwi naman niya ang Komedyanteng Jinete Award. Ganun po talaga ang buhay. Habang ang itinanghal na rampa ng kabayo Grand Champion, Our champion is none other than... Pakisigaw, sino bet nyo? Jinete number 6! ang dark horse na si Romnick. Dati po, ako po ay naging third place 2022. Ngayon po, champion. At saka kaya po, masayang-masaya. Siya rin ang nagwaging best in costume. Nung sinabi na nanalo siya, napatayo ako eh. Kaya syempre ako po yung gumawa. Suma total, nag-uwi si Romnick ng 9,000 pesos. Kami naman po ay hati nung akin. Siyempre, ako naman po, asawa ko ang design. Sa kanya po, mapupunta yung aking napanalunan. While we try as much as possible to discourage the use of animals for purposes of rituals or cultural practices, kung hindi po ito maiiwasan ang aming pong pakiusap, ay sana isaalang-alang po natin ang kaligtasan at ang welfare ng ating mga hayop na ginagamit dito po sa mga practices na ito. Hindi po namin papahamak yung aming mga kabayo. Sinisigurado po namin yung kaligtasan niya. Sa patimpalak na ito, aanhin ang damo kung mas inunang rumampa ang kabayo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.